Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kagalakan po ngayong umaga na kayo ay makasama. Actually, talagang gusto ko lang po na makita kayo. Kaya sabi ko kay paring Pastor Ray, pwede bang maki-worship sa inyo ngayong umaga? Tinatanong ko, handyan ka ba? Kasi gusto ko pagdalaw ko, handyan siya. Pero ako po ay nasabihan, ay kung pupunta ka rito, pare, ikaw na magdala ng salita ng Panginoon. Of course, it is always a privilege, an opportunity for me, not only to visit and meet with our members, but also to minister pag binigyan po ng pagkakataon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahilan sa pagkilos at paggawa ng Panginoon sa inyo. When Lily of the Valley, hindi pa Lily of the Valley ang pangalan nun, no? IRM Cubao started, ay ginagawa lamang ho namin ng panambahan. Una, sa Resio Compound. We were just in a sala, in the living room. Tapos napunta po sa Tri-O Building. At of course, kakaunti pa lang, mga Manalo family, of course, the Resio families, yung mga nauna. Ayan, sila Brother Nono, later, nakasama na. Of course, ang pamilya Rodriguez at later, pamilya Zacarias. But nagkapasalamat po ako. Marami na akong hindi po kilala. And I'm glad that you already have mission churches sa Morong at sa May Kawayan. Kasama natin ang manggagawa natin sa Morong, Brother Toti Kilaton. Yan. First time ko kayo nakita, akala ko akala ko yung artista na action star eh. So, nagpapasalamat po tayo sapagkat marami ang tinatawag ng Panginoon through the ministry of Lily of the Valley. At of course, ang inyong praise and worship team which not only serves here, but even in the national liturgy, arts, and music. At nagpapasalamat po ako sa aking inaanak, Kay, na siyang ma-manage ng PowerPoint po natin ngayong umaga. Ipagpaumanhin po ninyo na hindi tungkol sa Valentine's Day ang aking mensahe. Medyo na-overlook ko po yun. Dapat pang Valentine's Day. Pero naalala ko po, ang isang mag-asawa, yung lalaki po ay talagang, kumbaga mataas ang katungkulan sa opisina. Kaya everyday he has to go to the office and perform his responsibilities. Yung kanyang wife po ay, of course, homemaker, tagapag-alaga ng kanilang mga anak, pero meron po silang kasama sa bahay. Kaya po, pag umaga na, ay si Mr. po ay nagtatanong na kay Mrs. Darling, nasaan na yung aking pampaligo na mainit na tubig? Ayan. Ang sagot ho ni Mrs. Inday, yung ininit mong tubig, ibigay mo na kay Kuya. Ayan. So, pag ano po, darling, yung aking damit na ibibihis. Si Mrs. naman, Inday, ibigay mo na yung damit na inihanda ko kagabi kay kuya mo. Tapos ay sabi ni Mr. Darling, yung aking breakfast. Siguro gusto pa niyang, ano tawag natin doon? Pag natutulog, nagiinin pa. Ayaw pang tumayo, di ba? Inday, iserve mo na yung breakfast na sinabi ko sa iyo kagabi. Kaya si Inday po ay isa-serve na yung breakfast. At noong si Mr. nakakain na, nakapaligo na, nakabihis na, pupunta na sa opisina, nagpaalam siya kay Mrs. Darling, aalis na ako. At hinalikan po niya si Inday. Kasi si Inday po nag-aasikaso sa kanya. Hindi ho ba? Kaya sa mga misis, huwag niyo ipapasa sa mga kasama sa bahay ang pag-aasikaso kay Mr. Baka makita nyo si Inday ang hinahalikan ni Mr. Okay. Alam nyo ho, yung mga lalaki, lalo na nag-opisina, mga executive, nako, may mga sekretarya ho yan sa opisina nila. At minsan, pagkadating ng break time, sasabihin ng sekretary, Sir, do you want coffee, tea, or me? Nako, lagot ho kayo dyan. Kaya ho sa mga misis na nandito, kailangan siguraduhin nyo, pag uwi ni Mr., bagong paligo kayo. Nakaayos po kayo. Baka naman ang suot nyong duster, pag hinubad nyo, pwede nang tumayo. Yung duster.
Noong isang linggo pa, hindi na pinapalitan. O, amoy bawang, amoy sibuyas, amoy suka. Nako, delikado ho yan. Alalahanin nyo, kaya kayo nagustuhan. Kasi nung dalaga kayo, nililigawan kayo, talagang kayo'y mabihis. Talagang malinis kayo, kayo'y mabango at maganda. So, kaya po yan ay paalala sa mga misis at para po si Mister, hindi pa alas 4:30 pa lang, talagang nagmamadali na. Gusto na niyang umuwi sapagkat gusto niya makatagpo ang kanyang better half. Amen po ba? Amen. Sabihin nyo nga, yung mga lalaki sa misis nila, talaga bang iniintay mo ko pag hapon? Okay. Of course, gusto ko pong, i-extend ang invitation sa inyo. Yung mga delegado, mga manggagawa sa ating mga daughter churches din, mission outreaches, kayo po ay bahagi ng General Conference. If meron na tayong 50 miyembro, you are qualified to be the representative or delegate of that mission outreach. At tayo po ay magkasama-sama sa General Conference from March 6 to 9 sa IRM Cathedral. March 6 to 9. March 6 po, the very first day, we will elect the officers, ang National Church Council, leadership po ng IRM sa national. So I would like to request for prayer na maging maayos, mapayapa at makapagbigay kapurihan sa ating Panginoon. And then on March 10, our 32nd anniversary will be held at San Jose del Monte Sports Complex. This time, medyo bibiyahe tayo towards north. Malapit lang naman, San Jose del Monte. City na po yun. Nagkaroon po ng problema sa booking ang Inaria Center. Actually, we had already given the down payment and we were thinking it was already booked, only to find out na limutan pala ng Inares na meron silang na-book na events na 2 weeks ang duration. Natanggap po nila yung booking natin pero hindi po nila naalala na meron silang previous booking na kasama yung date na ating ibinook. Kaya po, we were notified later. Kaya po we had to make an alternative venue para sa ating anniversary. Pero ang malaki rin po, 3,500 to 4,000 ang ma-accommodate, fully air-conditioned, maluwang ang parking. Kaya po, nagkapasalamat tayo sapagkat minarapat ng Panginoon doon tayo magdaos. So, we'll see each other then, no? Sa March 10. At yung mga delegates, mga manggagawa, March 6 to 9. Ngayong umaga po ay we will look into the passage of the scriptures found in 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 6. And I would like to ask everybody to please rise as we read the Word of God from this particular passage, 1 Corinthians. Dali lang po. What we will do is that we will read this passage responsibly. Mauna po ako. Sasagot po kayo until we reach verse 6. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 6. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes. Verse 2 kayo po. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that's given in Christ. That in every way you were enriched in Him, in all speech and all knowledge. Verse 6 tayo pong lahat.
even as a testimony about Christ was confirmed among you. Sandali po tayong yumuko. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you because it is a living, powerful, active word, convicting us, reminding us, challenging us, motivating us, encouraging us, but also transforming us to become like our Lord Jesus Christ. We thank you for this opportunity to again hear your word, meditate upon it, remember it so that we will be able to apply it in our life. Bless your word in our hearts. May it grow, may it bear fruit for your glory and for your honor. This is our prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ang title po ng ating mensahe ngayong umaga, Called to be Saints. Actually, this is the message that I have brought sa ating IRM Cathedral noong first Sunday po ng buwang ito, February 4, if I'm not mistaken. Yeah, Called to be Saints. Meron daw pong tatlong mahalagang tanong na kailangan nating sagutin. Bilang isang tao at lalo na bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Ang una po, who am I? Hindi ko po nalagay sa PowerPoint yan. Who am I? Sino ako? Mahalaga po na alam natin ang ating identity, ang ating katauhan, ang ating kalagayan, ang ating being. Who am I? Pangalawa po, why am I here? Why am I here? Bakit ako nandito? It speaks of purpose. Ano ang layunin mo? Ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Yan. Why am I here? Bakit ako narito sa lupa? Bakit ako nabubuhay? Bakit ako isang mananampalataya? At ang pangatlo po, where am I going? Saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Hindi po tinutukoy yung earthly destination, kundi yung ating eternal destination. Saan ang ating patutunguhan? Kung mawala na tayo sa mundong ito, saan po tayo maninirahan? Saan po tayo pupunta? Of course, very basic po yung mga tatlong katanungan na yan, pero importante po na alam natin at hindi natin nakakalimutan ang sagot sa mga tanong na yan. Who am I? Why am I here? And where am I going? Ngayon pong umaga ay pag-aaralan natin ang bahagi ng mga salita ng Diyos na ating binasa ngayon sa isang grupo ng mananampalataya sa Korinto. Ang Korinto po ay parang naging infamous. Parang nakilala siya hindi sa magandang reputation. Kasi po ang Korinto ay naging center of trade and commerce. Kaya maraming pumupunta po sa lugar ng Korinto. And naging melting pot, iba't ibang lahi, iba't ibang race, language, ng mga tao ang nakatira doon at pumupunta po doon for trade, for business, for job, and to settle in the city of Corinth. Ang Corinth po ay hindi malayo, siguro, sa mga modern cities ngayon because it was well known as the most corrupt city in the ancient world. Marami po mga templo at ang isa sa temple, yung tinatawag pong Temple of Diana. Isang templo po na ang mga pupunta ay sasamba by having sexual relation sa 1,000 priestesses na nandoon. Committing sexual intercourse as a form of worship to their gods kay Diana. So you can just imagine the impact
of that particular temple in the city. Kaya nga po, ang nangyari ay kapag ikaw ay namumuhay ng immoral, ay tinatawag kang tiga-Korinto, or pag sinabi pong to Corinthianize is to live an immoral lifestyle. Yan po ang uri ng syudad kung saan po si Paul ay nagpunta sa isa sa kanyang missionary journeys at nagbahagi ng ebanghelyo at nagkaroon po ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. You can just imagine, katulad po nung kinanta natin kanina, the power of the gospel, the power of God to change lives. Na even though the city is was very immoral, and people were worshiping different gods and goddesses, out of the city, God called upon a particular group of people to be worshipers, to believe in Him, to put their trust in Him. And so, the Church of Corinth existed. Isang iglesia po ang natayo sa lugar na ito. Titingnan po natin ngayon, tingnan muna po natin yung introduction ni Paul. Sino ang sumulat, sino ang kanyang sinulatan, and then we will only point out two important points sa mga mananampalataya. Una po, our identity, and then our inheritance. Ang ating pong kalagayan, ang ating pong kayamanan o minana na kaloob ng ating Panginoon. But let's first see the first introduction. Ang sender of the letter. Please help me. Ayan. Paul, called by the will of God to be an apostle. Si Apostol San Pablo po, pinakilala ang kanyang sarili na sa kalooban ng Diyos ay tinawag na apostol. Nagkamali po yung secretary na sumusulat ng longhand para isalin i-encode sa computer. Kaya nakalagay po ito, sit 1. Kaya sasabihin ko sa secretary, pagbutihin mo ang trabaho mo, kung hindi, tatanggalin kita. Ako po ang secretary. Apostle is a sent one, isang sinugo. And we can observe that Paul had to establish his authority. This is not a letter from just somebody. This is a letter from an emissary of God. There was so much problem, there were so much issues in this particular church that Paul had to establish himself to be one sent by God. Sinugo ako ng Panginoon. Sent for a mission. We would remember that the 12 were chosen. First, they were chosen as disciples. But after the training, more than 3 years, they were sent out and they became an apostle, a sent one. Isinugo with a particular mission. Paul was the one who planted this church, but after he left this church, many problems happened. And Paul had to remind them, this is what God is saying through me, because He sent me. I am an apostle by the will of God. Ang kasama po ni Paul, and Paul's secretary is Sosthenes, former leader of the Christian synagogue who had become a brother in Christ. Alam niyo po itong si Sosthenes, ang pinagdaanan po nito, binigyan niya ng pagkakataon si Paul na magsalita sa synagogue. Ang mga Hudyo po, when they were away from Jerusalem from the temple, meron po sila mga synagogues, maliliit na mga bisita, kapilya siguro, sa ating term ngayon. At doon po nag-gather ang mga worshipers ng mga Hudyo every Sabbath day to hear the Word of God, to worship, to pray. And si Sosthenes po ang leader ng Christian synagogue, na inalaw niya si Paul na mangaral, and because there were persecutors, binugbog po si Sosthenes. But you know, Sosthenes came to know the Lord. And instead of just being in the synagogue, leader of that particular community, siya po ay naging kasama ni Paul, ministering by becoming a secretary of Paul. Marami pong sinulat si Paul at si Sosthenes po, especially this letter, siya po ang sumulat nito. Okay?
Marami po sa atin, iba-iba ng pinanggalingan, background, religious background, social background, economic. Pero tayo po ay mamamangha how God called us. Paano po minarapat ng Diyos na kayo ay makarinig ng Ebanghelyo? Maunawaan niyo po at ma-realize you need Christ in your life. And at that particular point, kayo po ay nakakilala sa Panginoon. That's why you are here. Amen po ba? Amen. Sapagkat you received the Lord Jesus Christ, put your faith in Christ. And now, you have become a part of this Christian family, Christian community. That's what happened with Sosthenes. Tuloy po natin. Tingnan po natin itong our identity. Okay, nabasa na po natin yan, kaya hindi ko na ulitin. Next slide, please. Ito po ang recipients, the Church of God in Corinth. Ang iglesia ng Panginoon sa Corinto. Alam niyo po yung salitang church, ang root word po niya, ang kahulugan po niya ay mga tinawag mula sa sanlibutan. Mga ibinukod mula sa sanlibutan. Called out ones. Tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan. At yung pong pagtawag dito, hindi po yung pagtawag na mare-reject. Hindi ho ba? Ngayon, naranasan natin. Yung aming bunso po, kadalasan, work from home eh. Kaya sa bahay namin nag-o-office, minsan tatawagin ko, Joyce! Joyce! Ayan, palakas. Hindi ako naririnig kasi may nakalagay sa tenga. Ibig sabihin, yung tawag ko, nare-reject kumbaga kasi may nakalagay pong gadget sa tenga. May earphone. Pero po yung binabanggit dito, tinawag ng Diyos, ito po yung pagtawag ng Diyos na sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, you were convicted. You realized you were a sinner. And you needed Christ in your life. Na-realize you po for the first time na apart from Christ, you are doomed to destruction, to punishment. And you became alive. You were able to respond. Kaya po kayo ay duminig dun sa tawag na yon at kayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino po rito yung kamukha ko? I have been born attending Christian church. I attended Sunday school. I attended VBS. I attended worship service. Natatandaan ko nga ho noon, bata pa ako, umattend po ako ng worship service. Ang natatandaan ko lang sa sermon ng pastor, yung teksto at saka yung conclusion. Kasi sa buong panahon ng pag-sermon niya, tulog ho ako. Ayan. Kaya ho yung matutulog ngayong umaga, okay lang ho sa akin yan. Basta yung hinaan nyo lang ho ang hilik kasi baka magising yung inyong katabi. Ayan. Okay? Pero po, not until I was a teenager, when I realized, akala ko mabait na ako eh. Kasi compared to others, yun ang tingin ko sa aking sarili, only to realize, ang dami ko palang atraso sa Diyos. The first time I understood the gospel, someone presented to me in a youth camp. And that's the first time na realize ko, ang laki pala ng pagkukulang ko sa Diyos. Pero mas na-amaze po ako sa laki ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. And so, I repeated the prayer of acceptance of Christ with tears in my eyes. And after that prayer, I know that something has happened to me that has not happened before. At nung umuwi po ako sa aming tahanan, umaawit po ako, kumakanta po ako. Sabi ng nanay ko, ano nangyari sa iyo? Hindi ko naman masabi. Siyempre, parang nahihiya pa ako, awkward pa. Pero na-recognize na kagad ng mother ko, may nangyaring kakabay sa akin at may nangyaring maganda. Kakaibang maganda. Amen ho ba? Amen po ba? Kaya po tayo ngayon ay naging miyembro ng mga tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan patungo sa kanyang pamilya. At yung po inawit natin kanina, no? I love you with the love of the Lord. Minsan inaawit natin, welcome to the family of God. Gusto ko po yung awit na yon.
welcome to the family of God. At kasi napakasarap po na maging miyembro ka ng pamilya ng Diyos, sapagkat tinawag tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tuloy po natin. At pinapaalalahanan ho ako, si Mrs. ko, ang aking private nurse, aking caregiver, aking dietitian, aking navigator, at siya rin ang aking critic. Pag nag-sermon, mahaba na yung sermon mo. Ayan, pinapaalalahanan ko. Kaya po, ang isang mananampalataya, dalawa ho ang address. Merong earthly address at dalawa rin ang citizenship. Dalawang citizenship. Merong heavenly address at merong heavenly citizenship. Kaya po tayo ay tinatawag na malalakbay, pilgrims and sojourners. Kasi tayo po ay nasa sanlibutan pa. Pero talagang taga saan po ba tayo? Tayo po ay taga recitation. Taga langit. We are citizens of heaven. Amen po ba? Amen. We are passing through. Pilgrims po tayo. Tayo po ay malalakbay. Sojourners. But our final destination is heaven. Because our name is written there. Our Father is there. Our Savior is there. Our home is there. Our name is there. We are heavenly citizens. Yet, we are still here on earth. Kasi meron pang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo narito sapagkat meron pang plano sa atin ang Diyos. Kung gusto lang ng Diyos, magpuri ang mga anghel sa langit, lahat tayo kukunin na, magkakaroon ng concert doon sa langit na hindi matatapos. Ay kaya lang po, wala nang gagawa ng pinapagawa ng Panginoon dito sa mundo. Kasi kayo at ako, lahat tayo pupunta na sa heaven. Kaya po ang Panginoon, sa kanyang pagbabalik muli, inaasahan niya na matutupad natin yung pinapagawa niya samantalang tayo ay nandito. Amen po ba? Mahalaga po na malaman natin, tayo po ay may layunin, tayo po ay kasangkapan ng Diyos, talagang tagalangit tayo, pero nandito pa tayo sa lupa sapagkat mayroong gustong ipagawa po sa atin ng Panginoon. Okay? Tuloy po natin. Wow! Ang sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, sanctified in Christ Jesus. Alam niyo po yung salitang sanctified, set apart from sin in Jesus Christ. Binanal kay Heso Kristo. Ibinukod ng Diyos mula sa kasalanan patungo sa ating Panginoon. Alalahanin niyo po, yung kalagayan ng community nung tinitira ng mga mananampalataya, napaka-immoral. Sino namang lalaki ang hindi gustong sumamba sa Temple of Diana na mamimili ka pa sa 1,000 mga babae doon at ang pagsamba mo ay to have a sexual relationship with one of the priestesses or more than one. Kung gusto mo. You can just imagine the impact of that in the community. And probably the members of this church have experienced that. Yun ang lifestyle nila dati. But now, nakakilala sila sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ibubukod kita just like this camera. Ito po ay nakabukod to record our worship. Pag Monday to Saturday, hindi po nakalagay dito, I suppose. This is just for this occasion. Set apart for an important purpose. And that is why kayo po at ako ay ganon. Banal. Binanal po tayo. Kaya yung title po natin, Called to be Saints. Yan. Tingnan niyo po yun yung katabi, sa kaliwa at sa kanan. Sabihin mo sa kanya, santo ka pala. Ayan. Parang nangingiti kayo, no? Bakit? Mukha ho bang hindi santo? Pero sa paningin ho ng Diyos, yan ang tingin sa atin ng Panginoon eh. Di ho ba? Di ho ba? O, ang mahalaga po yung paano tayo kinikilala ng Panginoon. Kaya nga po, yung identity natin, dapat nagmumula sa Diyos. Hindi po tayo dapat kumukuha ng identity dito sa mundo. Naku, sa mundo ho, malilito kayo kung sino kayo. Ikaw ba ay he? Ikaw ba ay she? Ikaw ba ay pangatlong CR ka ba? Pang-apat?
Ikaw ba ay tao? Ikaw ba ay hayop? May ganyan hong, ngayon sa ibang mga lugar. Hindi na tao. Ang identity nila, pwedeng leon, pwedeng agila. Aba, kaya malilito kayo pagka ang kuha natin ng identity sa mundo. Hindi po. Ang identity natin ay nagmumula sa salita ng Diyos ayon sa pagtingin at pagkakilala ng Diyos sa atin. Amen po ba? Okay. Tuloy po natin. Kaya nga po tingnan niyo po, doon sa ating mismong bansa, sino po ang nagiging santo? Katulad ng San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ito ho yung mga lalaki na naging misyonero yata at nagsakripisyo. Hindi ko alam kung saan lugar. Japan ba? Tumulong sa mga mahihirap, nagsakripisyo, at pagkatapos inirekomenda at nagbutuhan sa Vatican at sabi ng mga sabi ng mga arsobispo, ideklara natin yan na santo. Ayan. Kaya raw po sa Pilipinas, nadadagdagan ng santo kasi alam ng mga Pilipino marami silang kasalanan. Kailangan nila ng tagapamagitan sa Diyos. Hindi po tayo ganon. Hindi po tayo diniklara ng mga obispo, arsobispo at mismo ng Papa. Hindi po. Ang nag-declare sa atin na banal ay ang Diyos. At hindi po dahilan sa ating ginawa na meritorious activities, hindi po sa mabuting gawa, hindi po sa sakripisyo natin. Kaya po tayo tinawag na santo sapagkat tayo po ay nanampalataya sa Panginoon. Pinagsisihan po natin ang ating kasalanan at ang sabi po natin, naniniwala tayo na iisa lamang ang tagapagligtas and apart from Jesus Christ, there is no salvation. And I put my trust in Christ and we are declared as saints. Tayo po ay banal sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po may nagsabi na actually ang Christian life, eto lang, kung isa-summarize ninyo. Malaman mo ang iyong identity, pagkatas ipabuhay mo ang iyong identity. Yun lang po yun. Know your identity and live out your identity. Kailangan muna malaman mo kung sino ka. Pagkatapos, mamuhay ka ayon sa kung sino ka. Kaya dito sa grupo na ito, ng mananampalataya, galing sa immoral na lifestyle at nag-i-struggle, isipin niyo po, hindi naman automatic yan, hindi overnight, naging mabuti sila, naging talagang banal ang kanilang pamuhay. They were struggling. Because for so many years, they have been captive by this sin of immorality among others. And they need to be reminded time and again, sino ka? And how you should live. Paano ka mamumuhay? Amen po ba? Amen. Kaya po mga kapatid, ang tungkulin natin, pagpunta natin sa simbahan, nire-remind po tayo ng Panginoon through His Word, sino tayo? Paano tayo dapat mamuhay? Paglabas po natin sa simbahang ito, ipamuhay po natin yung buhay na yon sa gitna ng hindi mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya pag linggo, dapat hindi tayo uma-absent. Amen ho ba? Sabi nung isang miyembro, pastor, kahit na ako absent, pero yung espiritu ko, present dyan sa church. Kaya sa church, yung mga empty chair, mga multo nakaupo rito. Mga espiritu lang, nandito, wala yung katawan. Pwede ba na sumamba ka na espiritu mo lang? Bakit? Naging manananggal ka ba? Naghihiwalay ba? Hindi po. Kaya nga sabi ni Paul, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your souls? No. Your spirits? No. Your bodies. Ang inyong katawan ay isang haying buhay. Banal, kaaya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. You cannot worship God where your body is in different place and not worshiping. No. You cannot do that. Buo po tayo. Body, spirit, o kung soul, buo tayo. At ang gusto ng Panginoon, ialay natin yung buong katawan, kaluluwa, at emosyon natin, talino natin at lakas para sa Panginoon. Amen po ba? Amen, yes. So sige po, tuloy po natin to. That's our identity. And ang sabi po ni Paul, who call upon the name of the Lord, both their Lord and ours.
threads of togetherness. Meron ho tayong ibang kasama. Yung tumatawag din sa pangalan ng Panginoon. They are not from Lily of the Valley congregation. They are from different local churches. They are from different denominations. But as long as they are the ones who believe in Jesus Christ as personal Lord and Savior, kasama po natin sila. We are not only one. We are not this only local church. Hindi po. Marami tayong kasama. Sa IRM lang po, more than 400 local churches. Hindi pa ho ako updated Baka kulang-kulang na 500 churches na. Pati mission outreaches. Sa biyaya po ng Panginoon. Kaya po, ito lang ho yung nakikita natin pag Sunday, tayo. Pero marami ho yung mga kapatid natin na nasa iba't ibang lugar na tumatawag din sa pangalan ng Panginoon. Hindi po basta tumatawag, kaya hindi po ito yung sinasabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian langit. Meron pong pagtawag na may pananampalataya. At ang binabanggit po dito, yung tumatawag na may pananampalataya, kaya nga tinatawag nilang Panginoon, si Jesus kasama natin. Amen ho ba? Amen po ba? Kaya ho tayo, kahit na taga-ibang church, kung talaga mananampalataya, ibang congregation, magkakapatid po tayo sa Panginoon. Natandaan ko, si Harold Sela po, isang counselor at isang pastor din, sa family. Punta po siya ng Russia. Merong Russian doon na sa lobby ng hotel. Gusto niyang makipag-usap. Ang problema siyempre English ang language niya. Hindi niya alam yung Russian language. Kaya naaasiwa siya. Hindi naman niya alam hindi naman siguro siya marunong ng sign language. Buti kung marunong sign language siya. Kaya hindi niya alam paano mag-communicate. Pero alam niyo ho, naisip niya, sabi niya, Hallelujah! Aba, yung Russian ho, sabi, Hallelujah! At mula ho nun, naging magkaibigan na sila. Common language. Purihin ang Panginoon sapagkat pareho silang mananampalataya. Amen ho ba? Amen. Oo. Sana wag maisip ng taga Lily of the Valley, kami lang ang talagang tunay na mananampalataya. Kami lang ang papasok sa kaharian ng langit. Yung ibang taga IRM, baka sa, ano yung inaanuhan? Baka sa, hindi pa, siguro, isang paa pa lang nakakapit sa langit. Hindi po. Lahat po nananampalataya, kasama natin, kapatid natin sa Panginoon, nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Only in heaven would there be a time, there will be a time when every tongue and language and race will be together in worshiping God. And what we are doing now is just a practice for that great, great worship time in heaven. Kaya kung kayo ho ay walang ganang pag-worship, nako, mabobor ho kayo sa langit sapagkat doon ho. Hindi naman lahat puro worship. Pero isang mahalagang event doon ay ang pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya sabi mo, huwag ka nang tutulog-tulog. Yan. Sa Korea ho, nung mapunta ako sa Korea, sa mga churches, yung pinakamalaking simbahan ng Assemblies of God, Pentecostal, kay Yonggi-chu, pinakamalaking Methodist Church, pinakamalaking Presbyterian Church, lahat nasa Korea. Pero pag natutulog ang miyembro sa Korea, ang sinasabi ho ng kapwa miyembro, you are practicing dying, ha? Nagka-practice kang mamatay. Kasi pag natutulog kayo, parang patay kayo, hindi ba? Kaya nga sabi natin, pag natural, parang natutulog lang, ha? O kaya ho, pag kayo tutulog-tulog simbahan, nagka-practice kayong mamatay. You are practicing dying. We don't want to do that, hindi ba? Gusto po natin talagang alive tayo. Ninanamnam natin yung mga lyrics ng kanta na napakagaganda, hindi ba? Na-remind ako yung power ng God, no? That's the power that I experienced. Ako po ay naoperahan sa kidney transplant. But that's another story. Baka maligaw ako. Okay, tuloy po natin ito. As a identity pala, sabi ng Panginoon sa kanila, grace and peace to you from God and our Savior, Lord Jesus Christ. Recipients tayo ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. Alam niyo po, ang biyaya ay, ang ibig sabihin ay favor. Ibinigay sa iyo, hindi ka karapat-dapat, wala kang ginawa para tanggapin, pero binigay pa sa iyo
nevertheless. Yan po ang biyaya ng Panginoon. Okay? Napakadakila ho ng Diyos, hindi ho ba? Na binigyan po tayo ng favor. Hindi tayo karapat-dapat. Wala tayong ginawa sa ating sarili. Sapagkat kahit mabuting gawa natin, parang maruming basahan sa paningin ng Panginoon, but nevertheless, binigay pa rin sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Huwag naman nating isipin, pag pumapasok tayo sa simbahang ito, nasabihin natin, Panginoon, talagang swerte ka. Handito ako ngayong umaga. Hindi po. Ang privilege po at ang pasasalamat dapat ang tugon natin. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pabor para tayo ay makasama sa pamilya ng Panginoon. Yan po ang grace. Favor. Peace. Grace and peace. Ang peace po ang resulta ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kapayapaan. Meron pong dalawang uri ng peace. Pareho pong totoo sa ating mananampalataya. Una po ito. Peace with God. Pakikipagpayapa sa Diyos. Pakikipagpayapa sa Diyos. Nagkamali uli yung sekretary. Ang dapat hong paliwanag dyan, an external objective reality. Ang ibig sabihin po, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Wala na pong animosity. Hindi na po tayo at odds with God. Dahilan po sa pananampalataya natin, tayo po ay mayroon ng kapayapaan sa Diyos. Wala na pong nakahang sa ating mga ulo na parusa na nag-iintay. Okay? Sabi po sa banal na kasulatan, Romans 5:1, therefore, since we have been justified by God through the Lord Jesus Christ, we have peace with Him. Pakikipagpayapa sa Diyos. You are no longer an enemy. Hindi ka na rebelde. Hindi ka na kalaban. Ikaw ay kaibigan na ng Diyos. Kaya nga ho na meron tayong awit na, we are a friend of God. Amen ho ba? Kaibigan tayo ng Panginoon. Hindi ko po alam sa inyo, nung ako'y bata, natatandaan ko, still vivid in my memory. Pag natutulog po ako sa gabi ganito, ang napapanaginipan ko, para po akong nalulunod sa isang napakalalim na balon na hindi po ako makarating doon sa pinaka-floor. Madilim. Pagkatapos parang pababa ako ng pababa, pailalim ng pailalim, pero hindi ko marating yung pinaka-pusod nung balon na yon. And that brought me fear. I just don't know. Bakit ko napapanaginipan yon? Maybe inallow ng God just to remind me na kahit na ako ay churchgoer, member of the church, pero hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon, and that's what awaits me. Pag namatay ako na wala akong pagkakilala sa Kanya. Pero na makilala ko po siya, age 13, teenager po ako, I don't remember any time na naginip pa uli ako ng ganon. Sapagkat ngayon, nakipagpayapa na ako sa Diyos, nagbalik loob na ako sa Diyos, at tinanggap niya ako, at ngayon, hindi na niya ako kaaway, ako ay kanyang anak at kaibigan. Amen po ba? Amen po ba? So wala na ho tayong dapat kinitatakutan. Wala na tayong dapat kinatakutang hatol. Kasi po, yan ay dinala na ng Panginoon Jesus doon sa cross. Okay? Tuloy po natin. So that's our identity. Bago tayo lumipat sa pangalawa, dalawa lang ho ito, our inheritance. Meron po isang lalaki, one time, siya po ay nag-grocery. Kumuha po siya ng lalagyan ng kape, Nescafe. Meron po siyang napansin doon sa lalagyan ng Nescafe na kanyang bibilin. Nakita niyo ho ang picture ng isang lalaki at upon close inspection, nakilala niya yung lalaki. Alam niyo kung sino yung lalaki na nandun sa lata ng kape o lalagyan ng kape? Siya. Sapagkat one time po, kinunan po siya ng picture as a model. Pero after that, hindi na niya narinig kung saan ginamit yung kanyang picture nung kanyang kaibigang photographer. Only later on, nung makita niya yung
mukha niya, doon sa lalagyan ng kape, doon inilagay ang kanyang picture. At alam niyo ho, siya ho ay nag-claim sa Nescafe na kaya malakas ang kanilang benta sapagkat nandoon ang kanyang mukha. Part of the promotion, advertisement. And you know what? Nescafe paid him millions of dollars. Totoo po itong nangyari sa Amerika. What is the moral lesson? It pays to know who you are. Mahalaga po na kilala mo kung sino ka. Na-claim ho niya yung dapat ibinayad sa kanya sapagkat nakilala niya yung picture, yun ang picture niya na kinuha ng photographer. Sa kanya po, material benefits, sa atin, spiritual benefits. Kaya humahalaga, kilala natin kung sino tayo ayon sa pagkakilala at sa tawag ng Diyos sa atin. Nakita po natin ang ating identity. Titingnan po natin ngayon ang ating inheritance from verses 4 to 6. Tingnan po natin. Hindi ko na uli babasahin yung mga verses. Let's proceed. Ano po ba yung ating inheritance? Okay? Yes. Next slide. Sabi po dyan, the grace of God given to you, ito raw po ay tumutukoy dun sa ating nakaraan. Nung po tayo ay maligtas, nung tayo po ay bilang na matuwid ng Panginoon, at tayo po ay pinagkalooban niya ng hindi karapat-dapat at hindi natin kayang bayaran na pag-ibig at kaawaan mula sa Diyos. So, pinapaalalahanan po ni Apostol San Pablo ang mga taga-Korinto, nung kayo ay manampalataya sa Panginoon, binigyan kayo ng biyaya. Yan ang inyong nakalipas. Okay? Part of your inheritance. Na binigyan kayo ng pag-ibig ng Diyos at ng kaawaan na hindi nyo kayang bayaran habang kayo ay nabubuhay. Napakadakila ho ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakadakila ho ng kaawaan ng Diyos sa atin. Na tayo ay iniligtas niya at napabilang sa kanyang pamilya. Lahat po yan ay grace. Kaya po kami, 10 years po ang pagitan ng aming anak. Ang unang panganay po namin ipinanganak noong 1985. After 10 years, saka kami pinagkalooban ng Diyos ng pangalawang anak. Lalaki ang panganay, ang bunso po ay babae. Kaya ho pinangalanan namin siyang May Grace Joy. Kasi sa Marikina ipinanganak. Grace sapagkat kaloob ng Diyos at ang resulta po sa amin ay joy. And I am reminded every time na kaya siya pinagkaloob sa amin. Akala ho namin, isa lang talaga magiging anak namin Pero biyaya po ng Panginoon sapagkat nirigalo siya sa amin ng Panginoon. Lahat po ng nasa atin, lahat ng ikaw, lahat ng nasa iyo, ay bigay ng Diyos. It is because of the grace of God and His mercy. Amen po ba? And then, let's proceed. Ang sabi po ni Paul, in every way, enrich in Him. Sa lahat ng mga bagay ay pinagyaman niya kayo. Okay? Iyan po ay hindi naman tumutukoy sa nakalipas, yan po ay tumutukoy sa kasalukuyan. Na ang sabi po, the believer has everything the Lord has to give, and therefore everything he needs. Hindi lamang nung nakalipas, binigyan ka ng biyaya, pag-ibig, kaawaan, pero sa kasalukuyan, lahat ng kailangan mo para mabuhay, nasa iyo na. Lahat ng dapat ibigay ng Diyos, ibinigay na sa iyo. Pinagyaman ka ng Diyos. You are enriched in every way. Minsan po, di ba, kahit tayo mananampalataya, parang pag nag-iisip po tayo ng pang dito lang, sabi natin, bakit si ganito, may ganito, pero ako wala. No? Na i-compare ho natin yung ating sarili sa iba. Kaya po pagka nagiging ganun ang focus natin, tayo po ay nawawala ng kagalakan. Tayo po ay naiinggit, nawawala sa atin yung contentment. Naalala ko tuloy yung isang farmer, may mga kapitbahay po siya, pero siya ay mananampalataya. Minsan po, nag-ani. Maganda yung bunga ng kanyang palay. Nagpuntahan yung mga kapitbahay niya, sabi niya, talagang maswerte ka.
Yung palay mo, ang pinakamaganda, ang bunga dito sa ating magkakatabi na mga magsasaka. Kaya lang, sabi niya, maswerte o malas? Hindi ko alam, pero ang Diyos ang nakakaalam. Bumagyo ho. Bumagyo. Kaya yung kanyang palay, nabuwal. Siyempre, pag matagal na nabuwal, mabubulok ho yun. Nagpuntahan na naman yung mga kapitbahay. Sabi sa kanya, alam mo, malas ka. Maganda na yung bunga ng iyong palay, pero nabuwal. Sabi niya, swerte o malas, hindi ko alam, pero ang Diyos ang nakakaalam. Pagkatapos meron siyang mga alagang baka. Mga nanganak yung baka, dumami yung kanyang baka. Nagpuntahan na naman yung mga kapitbahay. Ang sabi niya, alam mo, Brad, nakita namin sa'yo, talagang maswerte ka. Tingnan mo yung baka mo, biglang dumami. Yan. Pagkatapos po ng isang linggo yata, naligaw yung mga baka niya, hindi nakauwi. Nagpuntahan na naman yung mga kapitbahay. Sabi niya, alam mo, brother, napansin namin sa iyo, maswerte ka na sana, pero ngayon minalas ka na naman. Kasi nawala yung mga baka mo. Pero bumalik huli yung mga baka. No? Pagkatapos ito, yung isa kanyang panganay na anak, nasugatan yung isang daliri sa paa, kailangan putulin. Nagpuntahan na naman yung mga kapitbahay niya, alam mo, Brad, ayan, talagang inabot ka na naman ng malas kasi naputol yung daliri ng anak mo na lalaki. Dumating po ang mga taga-gobyerno, military. Nire-recruit ang lahat ng kabataan para magsundalo. Baka ipadadala pa sa Mindanao during that time. Kailangan walang bawas ang parte ng katawan. Yung anak niya, naputol ang isang daliri sa paa. Sabi ng mga kapitbahay, nagpuntahan na naman, talagang maswerte ka. Yung mga anak namin na-recruit bilang sundalo, pero yung anak mo, dahil naputol yung daliri, hindi na-recruit kasi kulang ang parte ng katawan. Kaya ang lagi niya sagot, malas o swerte, hindi ko alam, pero ang Diyos ang nakakaalam. Amen ho ba? Kaya dapat ho sa buhay natin, laging ang paningin natin mula sa Panginoon, patungo sa Panginoon. Huwag po yung ikukumpara natin yung ating sarili sa iba kasi siyempre ho, iba-iba ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao Iba ang plano niya kay Pedro, iba ang plano niya kay Juan. Amen ho ba? Kaya kung ano binigay sa atin ng Panginoon, dapat magpasalamat tayo. Pwede ho ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Ibinigay na ng Diyos sa iyo yung lahat ng kailangan mo, kaya kumbaga wala ka nang hahanapin pa. Ang kailangan lang ho ay ating i-appreciate, pasalamatan ng Panginoon sa binigay niya sa atin. Tuloy po natin. Ito, dalawang specific blessing ang sinabi ng Diyos na ipinigkaloob sa mga taga-Korinto. Sabi niya, you were enriched in every way in your speech, sa inyong pagkasalita. In regard to speaking for God, believers are able to speak when God wants them to because of His enablement. Alam niyo, pinagkalooban tayo ng sinangkapan tayo para magsalita, especially para sa Panginoon. Hindi lang si pastor, hindi lang si predikador, hindi lang si chairman, hindi lang si MA, hindi lang si miyembro ng LCC. Bawat isa po sa atin, pwede po tayong magpatotoo para sa Panginoon. Tayo po ay binigyan, sinangkapan ng Diyos para tayong magpatotoo para sa Panginoon. Meron na ho ba kayo nasabihan na kayo ay pinatawad sa inyong kasalanan at ngayon ay sigurado na kayo ng buhay na wala hanggan? Kaibigan, kapamilya, kamag-anak, kaklase, suki, dapat hindi ho tayo mahihiya. Ang sabi ng Panginoon, pag nagpapatotoo ka, tutulungan kita kung anong sasabihin mo. Meron na ho isang bagong Kristiyano, siya ho ay nagpapatotoo. Ilang araw pa lang siya nagiging Kristiyano, meron siyang kaibigan. Ang sabi niya, dalawa lang statement. Yan pala nga alam niya kasi bagong Kristiyano. Mahal ka ng Diyos at gusto kang iligtas ng Panginoon. Sinabi niya sa kaibigan niya, God loves you and He wants to save you. Sabi niya, ano ba yan? Hindi ako naniniwala sa Diyos Hindi ako naniniwala sa Bible. Ang sabi ng bagong Kristiyano, that doesn't change it. God loves you and He wants to save you. Ano ka ba? Ang kulit mo. Sabi niya, hindi. God loves you. He wants to save you. Hanggang sa iniso niya, inalisan niya yung kaibigan. Iwanan na kita dyan, ang kulit mo. Pero nung gabi, hindi ho siya makatulog.
Yung sinabi ng kanyang kaibigan, nagre-ring sa kanyang tenga, God loves you, He wants to save you. Hating gabi ho, lumuhod siya sa tabi ng kanyang kama. Sabi niya, God, kung talagang totoo ka, at gusto mo ko, mahal mo ko, gusto mo kong iligtas, narito ang buhay ko, isinusuko ko na sa iyo. Nakakilala ho siya sa Panginoon. 2 statement lang ang kinisakapan ng Diyos yung bagong mananampalataya. Amen ho ba? Amen. Hindi ho sa dami ng nalalaman yan eh. Kundi yung nalalaman mo, ibahagi mo sa iba. Amen po ba? Okay, kaya huwag ho tayong matotorpe, huwag ho tayong mahihiya. Sabihin ho natin sa iba na hindi pa nakakilala yung ginawa sa atin ni Kristo. Aba, yung Samaritan woman at the well, nakakilala sa Panginoon. Sasalok lang ng tubig, nakalimutan na nga yung pagsalok ng tubig, bumalik na sa community. Huy, nakatagpo ko yung sinabi lahat tungkol sa akin. Hindi pa kaya itong Mesaya? Ba'y nagpuntahan ng mga tao, nakakilala sa Panginoon. Isipin nyo, immoral din ho yun. Kasi 6 ang naging asawa. Pero ginamit ng Panginoon para magpatotoo sa Kanya. Amen ho ba? Amen. Bawat isa ho sa atin. Ayan, nakita ko kasi ito, prayer for 3. Kapag ang isa ho sa atin sa taong ito, nakapagdala ng tigi-tigisa sa Panginoon, tapos sa church na ito, puputok po itong simbahan na to. Amen ho ba? Tatanungin ko kayo. Yung Diyos nyo, Diyos ni David, Diyos ni Moses, Diyos ng mga dakilang lalaki sa banal na kasulatan, yan pa rin ang Diyos natin. Naniniwala ho ba kayo na yung imposible, posible sa Diyos, na gamitin po ang bawat sa atin para mag-akay na isang tao at madala natin sa Panginoon at madala natin simbahang ito. Amen ho ba? Amen. This year, sa tulong at biyaya ng Diyos, pagkat pinagkalooban po tayo ng kakayanang magsalita para sa Panginoon. Pangalawa, knowledge. Knowledge. God provides believers with the knowledge they need in order to speak effectively for Him. Ayan. Aba, sino ho rito may small group? Nahihiya yata kayo magtaas ng kamay. Sino ho rito nag-attend na Sunday school? Midweek service? Worship service? Abay, ang dami nyo ng depositong kaalaman. Lalo kung hindi kayo natutulog. Di ho ba? Kay Pastor Ray, sa lahat ng speaker dito, ang dami nyo ng nalalaman. Kaya ho yan ay wealth of knowledge na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Biblical, spiritual knowledge from God. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin, Pastor, hindi ko po alam kung ano sasabihin ko eh. I-remind lang kayo ni Pastor, ito lang yan kapatid, yung pagkapatotoo sa Panginoon. Kasi marami na tayong natanggap na kaalaman mula sa Diyos. Amen ho ba? Yan na lang ho natin. I-retrieve. Gamitin po natin. Start to pass it on to others. Ipasa ho natin sa iba. And then we would realize, marami nga pala na kaalaman na nakadeposito sa akin, sa aking puso, sa aking isipan. Ang kailangan ko lang gamitin siya para sa Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, pag nasakay kami sa Grab, kuminsan, sa consultation, kasi minsan po, hindi na ako nag-drive, malayo yung hospital eh. Sinisubukan ko po na makipag-usap sa Grab driver. Yung isa pong Grab driver, very accommodating, nag-usap po kami. Pagkatapos, I started to share the gospel. Pagkatapos sumay-share ang gospel, sabi ko sa kanya, naunawaan mo ba yung senior ko sa iyo? Opo. Gusto mo ba tanggapin ng Panginoon yung regalong kaloob na buhay na walang hanggan? Opo. O sige, sabi ko, mananalangin tayo ha, susunod ka sa akin. Pero dahil ayaw naman natin parehong mapunta pa sa langit ngayon, huwag ka nang pumikit. Kasi nag-drive ng sasakyan, di ba? Pipikit. So, sumunod daw siya sa akin. Aba, nung magtatapos na, humihikbi. Sabi niya, Sir, iba yung tagos sa akin Sabi ko, Brad, Holy Spirit yan. Holy Spirit yan. Ang Holy Spirit ang nangusap sa iyo. And that's why you understood and you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord.
Ay, wala ho akong dalang ganito, pero binigyan ako ni Mrs. Gift of life. Oftentimes, kami dala ho akong ganito para ibigay, para ipaalala na ngayong araw na to, tinanggap mo yung regalo ng Diyos na buhay na wala hanggan. Isang verse lang ho ito, Romans 6:23. Kayang-kaya ninyo. Kasi papabasa lang nyo at konting explanation. At magtiwala tayo ng Diyos ay gagamitin yan. Ilang grab driver, meron ako na-share na grab driver. Yung wife niya, miyembro ng Baptist Church. Ang mga anak niya kasama, dumadalo siya lang hindi kasi lumalabas siya ng taxi o ng grab. Sabi ko, Sir, samahan mo si misis mo sa umaga. Pagkasimba nyo, pagkakain nyo, tsaka ako magbiyahe. Oh, matutuwa ang misis mo. Sana. Tiga Bulacan ho yun tiga Marilao. Pero nung araw na yon, nakarinig siya at tumanggap siya sa Panginoon. Amen ho ba? Laging tayong handa. Lagi tayong handa pag may pagkakataon na i-share natin ang gospel sapagkat binigyan tayo ng knowledge at ng kakayanan para magsalita para sa Panginoon. Aba, yung anak ho namin tinuturoan nung bata na magsalita. Ang tawag sa lola, wowa. Tawag sa lolo, wowo. Aba, alam na ho yung first name ko. Wowo Memi. Wowo Memi. But it started when she opened his mouth to speak. Sa una, parang medyo utal. Asiwa pa tayo. But as we continue, makikita nyo, nothing brings greater joy when you share the gospel and the person accepted Jesus Christ and you realize from that moment on, that person has passed from death to life. Yun ho ang pinakamaganda na alam ninyo, by faith in Jesus Christ, lumipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. And whatever happens to that person, he will spend eternity with God in heaven. Wala hong kapalit. Wala hong kasing halagang pera yan. Walang kasing halagang kayamanan yan. Sabi ho, isang makasalanan, magbalik loob sa Diyos, nagpupuri ang mga anghel sa langit. Gusto ho ba nyo magkaroon ng praise and worship sa heaven? Bring someone to Jesus Christ. Speak for Him. Testify about Him. Bago ho natin iwanan yan, our inheritance. Naalala ko po, isang lalaki sa Amerika, matanda, may malaking lupa, pero barren Konti lang nagagamit. Pero meron siyang isang maliit na bahay sa gitna ng kanyang napakaluwang na lupa. Simpleng-simple ang buhay. Mahirap. Lalo na dumaan sa Great Depression ng Amerika during this time. Pero one day po, bumisita yung mga taga-gobyerno, merong mga instrumento, merong pinapakinggan sa lupa. Pagkatapos, bumalik dun sa may-ari ng lupa, dun sa matandang lalaki, dun sa kanyang maliit na bahay, sabi niya, Sir, may mina ho sa ilalim ng lupa nyo. Meron pong langis. Maraming langis. And as a down payment, ipagbubukas po namin kayo ng account sa bangko. $200,000 during that time. Mahalaga pa ho ang dollar, mataas ang value pa. So sumama ho yung matanda, marahil ngayon lang siya nakapunta sa bangko. At ngayon lang siya magkakaroon ng account. No read, no write. Kaya ho, nung ipagbukas siya ng account, ang kailangan lang niyang gawin, X lang. Para mag-withdraw. Kikilalanin na ng bangko, ng teller ng bangko. Kaya ho, nung nakadeposito na, nabukas na yung account, $200,000. Ang sabi ho ng mga tao ng gobyerno, Tatay, mag-withdraw na kayo ngayon. Isipin nyo kung anong kailangan nyo. Ang pera nyo ho sa bangko, $200,000. Yung matanda, inisip niya, bibili siya ng asin, mantika, tinapay, butter, hindi ko alam, sibuyas, mga spices, bigas. Sabi niya, kailangan ko ng $25.50. $25.50. Sabi ng mga taga-gobyerno, Tatay, napakaliit niyan. $200,000 ang pera mo. Mag-withdraw ka pa. Lakihan mo. Sabi ng matanda, hindi. Yan lang kailangan ko Yan lang.
Wala sila nagawa. Ayaw nung matandang mag-withdraw ng malaki. Kaya sinulat ho nila sa withdrawal slip, 2550. Nilagyan ng matanda ng X, ibinigay ng teller yung 2550, inilagay sa bulsa ng matanda, kaya nung naglalakad siya, kakalakalansing yung 2550. Pero ang pera niya sa bangko, $200,000. Mayaman, pero kung mabuhay, mahirap. Di ba nakakalungkot? Ang yaman-yaman eh. Hindi mo pinakikinabangan, di na-enjoy. Minsan ho, ganyan. At nakakalungkot, kung mayroong Kristiyanong ganyan. Ang yaman-yaman mo spiritually, pero kung mabuhay ka, para kang mahirap. Hindi mo nagagamit ang resources na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya it's important to know who you are and what you possess as a believer of Christ. At ngayong umaga ho, nakita natin our identity and our inheritance. I will close with this. Tandaan natin si Alexander the Great, one of the greatest generals in history. Isang araw po, may dinala ang kanyang mga tauhan na isang lalaki. Nakakumit ng crime sa labanan. At dinala kay Alexander. Hindi nila alam paano parurusahan eh. Nalaman ni Alexander, kaya pala hinuli at dinala sa kanya kasi tumakbo sa labanan. Umatras. Kung meron nung isang ugali ang sundalo, naggalit na galit si Alexander, yung duwag. Umaatras at umaalis sa labanan. Kaya nung humarap po siya kay Alexander, naayos pa mukha ni Alexander kasi ngayon niya lang nakita yung sundalo na yon. Tapos sabi niya, alam niya na ho, na kaya dinala sa kanya kasi umatras, naging duwag sa labanan. Sabi ni Alexander sa kanya, soldier, what is your name? Sabi po ng sundalo, Sir Alexander. Naiba ho ang countenance ni Alexander the Great. For the second time, sabi niya, soldier, what is your name? Alexander, sir. Nako, namula ho si Alexander the Great. Sabi niya, soldier, what is your name? Alexander, sir. Nangangatog na yung sundalo. Sabi po ni Alexander sa kanya, soldier, change your name or change your character. If you want to retain the name Alexander, hindi ka pwedeng maging duwag. Change your character. Kung hindi mo pa pwedeng palitan ang pagiging duwag mo, change your name. Because your name is my name. I am not a coward. I am brave. You cannot carry that name while being a coward soldier. Mga kapatid, what is your name? You are a Christian. You are little Christs. And let's live up to that name. Huwag po tayong aatras sa labanan. Huwag po tayong magiging duwag para sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po, pinagkalooban po niya tayo ng lahat ng kailangan. In-equip niya tayo sa pagkasalita para sa Kanya at sa kaalaman tungkol sa Kanya at sa Kanyang salita upang maging matapat na tagapagpatotoo at tinatawag na banal na itinalaga, ibinukod para kay Kristo. Let's pause for a prayer. Pwede ho ba tayong lahat ay tumayo? Hindi ko po alam in what spiritual condition you are in now. Pero as we reflect and meditate on the Word of God, nawa po ay ipakita sa atin ng Panginoon ano pa ang dapat maging pagbabago sa ating buhay so that we would be able to please the Lord, to live a life that is glorifying to God. Na napaalalahanan po tayo, sino tayo, ano ang ating kayamanan sa Panginoon, at paano natin gagamitin yan
sa paglilingkod sa Kanya. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa paalala ng iyong salita na kami, Panginoon, ay tinatawag mong banal. Hindi dahilan sa aming nagawa, hindi dahilan sa aming merit, kundi dahilan sa biyaya mo at sa pamagitan ng pananampalataya ay tinanggap namin ang regalo mo na buhay na wala hanggan at naging bahagi ng iyong katawan, ang iyong iglesia. Maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat na dito nagsimula ang lahat ng mabuting bagay na nangyari sa amin. At sa kasalukuyan kami ay tumanggap ng lahat ng kailangan namin para mamuhay at para maglingkod sa iyo. Sa aming pagkasalita, sa aming kaalaman, lahat ng kailangan namin ay binigay mo na. Dalangin po namin lalo kaming lumago sa pagkaunawa at sa biyaya, sa knowledge at sa grace, na yung pagkakilala namin sa iyo, pagkaunawa namin ng ibinigkaloob mo sa amin, ay magamit namin sa pamumuhay at paglilingkod, pagpapatotoo para sa iyo. Maikalat namin ang mabuting balita ng iyong pagliligtas. Dangan niya po, Lord, na walang ibang paraan upang ang tao ay maugnay muli sa iyo, maliban sa iyong ebanghelyo at maliban sa aming Panginoon Yesus. Dalangin ko po mga kapatid ko dito sa Lily of the Valley Christian Church, IRM. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo sila ng katapangan. Puspusin mo sila ng boldness. Bigyan mo sila ng passion. At magkaroon sila ng dalahin sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho na wala pang pagkakilala sa iyo upang mailapit kanila sa mga taong ito at mailapit ang mga taong ito sa iyo. Gamitin mo po sila, O God. Huwag silang matakot. Huwag silang mahiya. Sapagkat ang sabi mo, I will be with you always till the end of the age. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Maraming salamat, ikaw ang Diyos ng mga imposible. Walang mahirap para sa iyo. Kahit mga simpleng taong katulad namin, pwede mo kaming gamitin mightily kung kami ay available sa iyo. At yun ang gawin mo sa aming mga buhay. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo kami ng pananampalataya sa iyo, O God. At lahat ng aming magagawa sa iyong kapurihan, iaalay namin para maluwalhati ka, para madakila ka, para lalo kang makilala at masamba ka ng mas marami pa mga tao. Ito ang aming dalangin na may pagkapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen.